Magandang gabi. Ngayon po ay October 31, 2025 at ngayon ay alas 7:58, mag-alas 8. Ang ating pag-usapan ay si pinakamahalagang tao sa Pilipinas sa ngayon para masawata ang tinatawag na flood control robbery. Okay? Na ginawa ni na Bongbong Marcos, Romualdez Martin, kasama o kasabwat nila ang kanilang arkitekto sa pagnanakaw, sa pamamaraan ng proyekto sa flood control at multipurpose building na si Saldi Elizalde Co na taga Bicol. Sinira niya yung mga dangal ng mga Bicolano. Akalain mo naman mga Bicolano palang magnagnakaw. Ang daming mga Bicolano na nagnakaw sa pamahalaan natin. Andiyan na yung sino to yung na may yung isa pang Bicolano na contractor si Highton Construction. Ang pangalan si Kito Ko, si Christopher Ko, kapatid ni ni Saldi Ko. So tsaka may isa pang sino pang isang Bicolano na nakalimutan kong pangalan. Mamaya malala ko yan. So anyway, ang importante na pinakamalaking ebidensya sa ngayon na makunbik si Saldi Ko at saka si Romualdez sa sala muna na bribery, pati si Eric Yap ay walang iba kundi si Orly Regala Goteza na isang taga Sariaya, Quezon Province, at siya ay retiradong Marine Sergeant. At siyempre kilala naman natin ang mga Marines Mga matataas po ang uri ng kanilang ng kanilang tinatawag na reputasyon pagdating sa pagsasabi ng katotohanan. Matanda natin ang tinatawag na reputasyon pagdating sa pagsasabi ng katotohanan. Matandaan natin na nagtumistigo si Gutesa sa Senado, parang surprise witness siya ng ni Marcoleta, na kung saan ay nilahad niya ang lahat na mga katotohanan na nangyari, na isa siya sa mga 19 na security detail na napunta roon naka-assign kay Saldi Ko, na kung saan nag-umpisa siya ng duty ng December 5, 2024. So, ibig sabihin, hindi niya alam ang nangyari bago yung petsa na yan. Pero sa petsa na ito, ay alam niya ang nangyari towards the 2025. Sayon sa kanya, nung mula na nag-duty siya dyan, 3 beses sa isang linggo, minimum yan, may naghahatid ng mga mali-maleta na pera. At ang maleta na dala ay yung malaking maleta, na ang laman ay 48 hanggang 50 million ang isang maleta. Tandaan ninyo na yung 1 milyong piso na tag 1,000 ay 1 kilo ang bigat. So, ibig sabihin ng isang maleta, ang bigat nun ay 50 kilos, isang sakong bigas. So, 3 beses isang linggo, at hindi niya makalimutan nung naghatid ng 46 na maleta na puno ng pera. Ito si Congressman Eric Yap, na congressman siya dati ng Ako Bicol Party List. Sa ngayon po ay congressman siya sa regular district dyan sa Lone District ng Benguet Province.
At bakit naman siya kaya magdala ng pera? Ng 46. Galing po yun sa Region 1. Pag Region 1, sinabi mo Ilocos Region. Sakop po yan yung Ilocos Sur, Ilocos Norte, Pangasinan, La Union, nasa Abra. So, yan yung mga Pangasinan. Yan ang mga probinsya ng Ilocos Norte at saka Region 1. Ngayon, La Union kasama rin. Nakita po natin sa expose ni Senator Panfilo Lacson at sa mga sinampa na kaso nila ni Vince Dizon, lumalabas po na yung Silver Wolves na construction firm ay pag-aari pala nila ni Eric Yap at saka ni Edvic Yap. At lahat ng mga proyekto, mga pakunwari lang, yung mga proyekto na ginawa sa Bawang La Union ay may mga tubo na fake. Yun yung mga kontrata ng Silver Wolves na mga construction firm ng mga Edvic ni mga Yap brothers. So, kung naghatid siya ng pera, 46 times 48 million, multiply natin. $46 times 48 million. $2,208,000. 2,208,000,000 ang laman. Bakit ganun karami? Saan ba galing yun? Ngayon, ibig sabihin po, magkano ba ang dami palang kontrata ng Silver Wolves na nakuha doon sa Bawang La Union lang? Sinong kakutsaba na dyan? Siyempre, si mga congressman dyan sa La Union. Isa na dyan si Congressman Paulo Ortega. Bumabanat kayo kay Sara, ay numero 1 kawatan naman pala kayo. Ganon din si Saldico, bumabanat kay Sara sa 125 million na confidential fund, dapat na magpaliwanag, hindi man lang paliwanag. Siya billion-billion pala na nakaw. So, ito si Gutesa ngayon. Nakita niya lahat na yan sa mata niya. At siya'y nagtistigo. Tinanong siya sa lahat ng mga kanyang sinabi. Tinanong siya ni Erwin Tolpo, tinanong si Marcoleta, tinanong siya ni Bam Aquino, ni Bato. Dami ng tanong sa kanya, nasagot niya lahat. At ang mga sagot niya ay naaayon po sa ugali ng tao. At naaayon po, tuloy-tuloy po yung kanyang kwento. Ibig sabihin, alam na alam niya sinasabi niya. Detalyado pa kung magkwento. Pag detalyado magkwento, ay yan pong marka na nagsasabi ang testigo na to. Sa tagal ko ba naman naging trial lawyer? Cross-examination expert ako. Ang dami kong pinanalong kaso dahil lang sa cross-examination. Ang judgment call ko po kay Gutesa ay nagsasabi po siya ng totoo. Ngayon, may mga komplikasyon nakikita natin po kasi ang binira niya sa sinasabi niya ang lugbok doon ay walang iba kundi si Saldico at saka si Eric Yap at higit sa lahat si Romualdez. Bakit? Kasi nung matanggap nila ang pera doon sa bahay ni Saldico, doon sa 28 Lady Bug Street corner, Dragonfly, sa loob ng Valle Verde 6, ay bibilangin ng 2 tao ni Saldico na si John Paul Estrada at saka si Mark Titsay. Pagtapos bilang, dadalhin ngayon sa bahay na isa pa ni Saldico doon sa Horizon. Yung tinatawag na Horizon, yun po yung tinatawag na Shangri-La Building. Mataas, 56th floor, dyan siya nakatira.
at yung pinakamataas. Yung 56th floor, yan po yung tinatawag na penthouse. So pagdating naman nila doon, sinasabi ni Marine Sergeant Gutesa, inaakyat nila yung mga nakuha ng mga dala galing sa Valle Verde 6. Pagkakyat doon, yung particular na delivery na dineliver ni Eric Yap, ang 46 sinakit nila, pagkatapos binaba nila ang 35. At dinala naman nila sa bahay ni Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Forbes Park, Makati. O walang kawala si Kwan. Alangan naman kahit sino nakatanggap doon, paulit-ulit ginawa, na ibig sabihin, solid na yan ang ebidensya na sasabihin na napunta lahat kay Romualdez. So sa ganon, napatunayan natin na solid ang ebidensya laban kay Saldico, laban kay Romualdez, at laban kay Eric Yap. Ang kaso nila lahat lang kasi hindi naman natin alam kung anong kontrata yung involved doon, pwede na silang i-convict sa tinatawag na sala na bribery. Ganun lang po yung kasimple. Ang ibig sabihin po, kung lalabas labang si Gutesa, tapos ng laban. Ngayon, sinisira siya. Ang unang dahilan kung bakit siya sinisira ay yung lumabas yung abogado na sinasabi ng notaryo sa kanya at sinabi po na ang kanyang notaryo, ang kanyang pirma ay hindi pirma ng abogado. Anong epekto niyan kapag piniki-piki ang pirma ng abogado? Doon sa papel. Of course, analyzein muna natin. Si Gutesa ay magpapanotaryo ng kanyang salita. Alam naman niya yan na kahit saan ka lang notaryo publiko pupunta, kahit sino tatanggap yan, basta magbayad ka lang sa notarial fee. Bakit naman sa dinami-dami ng abogado, ba't doon siya napunta kay Attorney Pichi Espera? Wala, hindi niya na pwede. Nagkataon lang, yun napuntahan niya. Nang ibig sabihin, kung nagkataon, paano ngayon mangyari para sasabihin na piniki ni Espera, piniki ni Gutesa ang pirma ni Espera? Para mapiki mo yun, kailangan mo na may hawak si Gutesa na stampad. Paano magpagawa ng stampad? Mahigit sabihin na paggawa ng stampad, abutin ka niyang mga 4 na oras. Kung magaling ka, mag-ukit. Saka pupunta para paggawa. Nandun sa Recto, ang daming nagagawa dyan. Pero doon sa Quezon City, wala. O Manila, wala rin. Just sa Recto lang. So ngayon, dapat na matagal para maggumawa ng stampad. Maniwala ka bang na piniki pa? Kasi para mapiki ang pirma ni Attorney Pichi, ay dapat mayroon ka rin kasama na stampad. At bakit sa dinami-dami ng abogado, bakit dyan pa siya kukuha? O ngayon, ang isa pa, ang affidavit ng kahit sino ay tinatanggap kahit saan. Kahit sinong abogado, importante sa abogado magnotaryo, magkapera. At walang pakialam ang abogado ng notaryo kung totoo man o kasinungalingan ang laman ng affidavit. So ngayon, ang katotohanan ng buhay, alam ni Lisa Santos yan. Alam ninyo lahat yan. Mga pag-reakan sa channel ko. Alam ninyo lahat yan. Na ang mga abogado na nagnotaryo ay hindi sila ang pumipirma.
mga tauhan nila. Bakit? Marami akong alam na ganun. Siyempre, nagnotaryo din ako nung araw. May tanong ako. Ang abogado po ay wala sa kanyang opisina lagi. May hearing, may meeting. Ang iba, may opisina pinapasukan. Nang ibig sabihin, wala siya doon sa kanyang opisina sa notarial office halos lahat ng oras. Paano siya nakapirma? Kailangan kasi ang kita ng notaryo publiko. Sapat na ibubuhay sa pamilya ng abogado yan. Kaya, kung pwede ka na magnotaryo, magnotaryo ka na. Ang laki rin kasi kinikita. Kung ang inotaryohan mo ay bentahan, nakabase sa 1%. Kung bentahan may pumunta sa'yo, attorney, panotaryo ako, ano ba yan? Deed of sale po. Oh, lupa. Oh, anong kwan? 20 million po ang bilihan. Kung 20 million, 1% diyan mapupunta sa notary publiko. Now, what is 1% of 20 million? 200,000 pesos. Kahayang-sayang, di ba? O ngayon, sa ordinary affidavit, normally 100 pesos. Nagpanotaryo si Gutesa. Ang dami-dami mga notaryo publiko. Minsan dyan, iba nagtatawag-tawag pa. Bakit kay Gutesa ka pa pupunta? Kay ano pala kay Attorney Espera, Pichi Espera. So, with that alone, the story of that alone, hindi na papayagan na mangyari na si Gutesa ang may motibo at naggumawa ng pamimikit ng pirma ng abogado. Imposible yan. In other words, invoking the doctrine of innocent person, hindi mo pwede sabihin na si Gutesa ay namiki ng pirma. Napeke siya. Ganun na kasimple. Nakakala niya, abogado pumirma. Yun pala, staff ng abogado. Huwag ka na mag-ano dyan, Attorney Pichi, madidisbar ka. Sinasabi ko lang sa iyo, madidisbar ka. Paano nangyari na hindi mo pirma tapos ang stampad mo nakalagay? Ang silyo mo nakalagay? Hindi pwede po mangyari kung hindi mo pwede mangyari kasi dyan inutusan mo, so consent mo. Nevertheless, whatever it is, hindi na mahalaga na peke man o hindi ang pirma ng notaryo publiko sa affidavit ni Gutesa. What is important is, ang laman nun ay kanyang ginawa, walang kinalaman yun ang laman kumpara sa peke man o hindi peke ang pirma ng notaryo publiko. Pangalawa, binasa naman niya na nakasumpa naman siya sa harap ng Senado. Tinanong siya, do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Yes, I do. Wala na. Hindi na kailangan ang notaryo. Hindi na kailangan tapo na yun. Kung ang purpose mo lamang ay maipasok mo, maitatanggap na bilang ebidensya, ang lahat ng sinabi, hindi na kailangan notaryo. Magiging kailangan lamang ang notaryo na lehitimo kung hindi siya nagsalita. At sinabi, isusumiti ko lang po aking notary affidavit. Kung ganun lang, wala. Hindi na pwede gamitin ang affidavit. Pero sapagkat nagsalita siya, ay magagamit na ngayon ang kanyang mga sinabi na nakasulat dun sa transcript of stenographic notes. At kung magagamit, dapat gamitin na nila, ikaso na nila laban kay Romualdez at laban kay Saldico at Eric Yap. Bakit? Ano bang kinatagalan? Gumagawa lamang kayo ng kwento na kesyo hindi pwede magamit dahil takot kayo. Part of your plan, part of your defense plan na hindi makasuhan si Romualdez. Ganun lamang po yan. Ngayon, ito, pakinggan natin si dating Justice Antonio Carpio. Ngayon, pakinggan nyo na rin siguro mamaya may makikita ba tayo dito? Ang sinabi naman ni Ranhilio
Aquino na Dean ng College of Law, graduate College of Law ng San Beda University. Tsaka pwede natin pakinggan si Mike Defensor kung paano nangyari. Okay? So pakinggan muna natin si dating Justice Antonio Carpio. Sa interview ni Christian Isguera. Christian, hiramin ko muna yung ano mo. Hiramin ko muna yung interview mo. So, it's not a public document kasi pag well, that means yung subscribe and content yung mga umpisa natin. Subscribe and sworn to before me. Ang sagot, sumasagot siya ang tanong ni Christian Isguera, ano mangyayari sa affidavit na pinirmahan ni Gutesa kung totoo naman hindi pala pirma ng abogado yung notary publiko. Itong sagot ni Justice Carpio. Humarap ka sa isang notary public at pinapacertify mo na ikaw yung pumirma. No? Now, ang charge sa kanya, yung falsification, no? Ang hindi naman finalsify yung kanyang salaysay, yung content, yung mga sinabi niya doon sa affidavit niya. Ang na-falsify yung signature at saka yung jurat ng ng notary public, yung subscribe and sworn to. Ang sinasabi ng RTC court, falsified yung signature. So ang tanong, ano ang epekto nito if the signature or if the signature of the notary is falsified? Well, that means he did not appear before that notary. He did not swear that he was the one who signed that, no? Yun ang meaning yan. So, it's not a public document kasi if you have it notarized, it becomes a public document. There is a officer of the court who says, ikaw yung pumirma, no? So, but does that, sige po, go ahead. Assuming falsified yung notarization, ang epekto niyan, baliwala yung notarization. It's as if it does not exist. Pero yung salaysay niya, yung content, yung sinasabi niya doon sa affidavit, hindi apektado yan. In-affirm niya yan eh. In-affirm niya under oath. He was under oath sa Senate and he affirmed his affidavit. Ngayon, so we have to separate the two, no? Ngayon, ang tanong, bakit siya ba ang nag-falsify? Alam mo, to falsify the notary, dapat bumili ka pa ng notarial seal. That's about 1,000 to 2,800 pesos para magkaroon ka ng seal, yung sinisil mo yung paper, no? Tapos bibili ka pa ng stamp na notary public, so and so, until so and so. So, if you want something notarized, it's cheaper to just go to a notary public. Diba? Mas mahal yung gagastusin mo if you falsify the notary public, the signature. Kasi ano yan eh, may notarial seal yan eh. So, I have my doubts whether he himself falsified it. So what are the possibilities? Well, ang dami dyan, you go to the city hall, kung saan na kanto, you can see a notary public there, no? And hindi mo sigurado kung totoo o hindi yan, no? That's one. It could be somebody pretending to be the notary public. Second, siya mismo raw ang pumunta sa office ng notary. Eh di mag-testify siya na pumunta siya, binayaran niya, siguro may resibo siya, no?
dito naman sa madami ng kaso ito, ang pumipirma yung secretary lang ng notary public, no? So Yeah. it's for me, it's really hard to believe na siya mismo nag-fake dahil gagasto ka ng todo eh. I mean, what for, no? Umanap ka na lang, madami namang notary public sa sa City Hall or sa Hall of Justice, no? So yun ang But anyway, he already reaffirmed that sa Senate under oath. So to rebut that testimony of Gutesa, they have to come out with contradicting evidence or testimony, no? But the falsification of the notarization, I believe, will not affect the content. Klaro Kasi he can always affirm. It will not affect the content. It's hard to believe that he will falsify it himself. It's a tedious process. Mas madali pumunta ka na lang doon sa isang notaryo, magpa-notarize ka. Mas cheaper pa. So, I think there's more to this, no? Than meets the eye. Yun lang. Okay. Sige. Yung rin po inisip ko ng una, no? So, buti na sagot yun na rin po yung tanong na yan. Kung merong epekto yung falsified na note. Okay. Tanggalin natin yan. What is important is very clear. Hindi naapektahan ang laman ng sinabi ni Gutesa. Unang-una, nagtestigo na siya, nagsalita na siya, so hindi na kailangan ng papel. So, katotohanan lumabas at siya ay i-scrutinize pa. Tumayo pang kanyang testimonya kasi in-scrutinize pa. Tapos ang ganyan. So, kailangan po natin ang testimonya talaga dapat ginamit na ito ng ICI ang testimonya ni Gutesa para makapagsampa, para lumakas ang kasong sinampa nila laban kay Saldico. Ang problema lang, bakit hindi nila sinampahan si Romualdez na sapat na yung ebidensya na yan? ICI, bakit hindi sinampahan ng kaso si Romualdez? Sapat na yung ebidensya, kahit bribery labang, pwede na yun. So, okay, pakinggan natin ngayon si Kwan. Siguro sariwain natin yung mga sinabi na kung paano tumistigo si Pero tingnan muna natin si Saldico. Ayan yung gago. Makita nyo mo lang. Gusto ko makita nyo, sampalin nyo, ha? Yan, ito. Kung makita nyo sa ito, sampalin nyo. Yung gago. Matandaan nyo, binabanatan niya si Sara noon. 125 million, kanya billion, no? Ang kinita niya pala, 1,177,477,079 pesos. The estimated wealth of former Ako Bicol Party List Congressman Elizalde Salcido Co is approximately 1.17 billion US dollars. Grabe. Grabe. Tingnan mo ka para masampal ninyo. Tapos, ito mas maganda, sarap-sarap balikan itong mga kwento naman ni Gutesa kung paano nangyari. At pinanindigan din pala ni dapat patawag din si Mike Defensor para anong masasabi niya kasi pinanindigan niya rin. Ito muna, pakinggan muna natin si Gutesa. Si Gutesa po, ay wala naman siya makukuha rito kahit piso. So, ibig sabihin, kung na-testify siya na wala makuha, ibig sabihin nagsasabi siya ng totoo. At pwede ba siya sampahan ng kaso? Pero nagtestigo pa rin siya, ibig sabihin totoo. At nilagay niya sarili niya sa balag ng langanin na pwede siyang patayin. At yet nagsalita siya, kaya totoo po siya. Ito po siya. Pinagsamaan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa.
Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila, bagkos ang gusto ko lang, maayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Nako. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Ay, Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may post-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. So, sino si John Paul Estrada? Yan yung bata ni Saldico na ikinasal sa Manawag, Pangasinan, taga Manawag. At ang asawa niya ay niregaluhan niya ng Mustang. 5 million ang Mustang. Grabe. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. O, napatango-tango Pagkatapos siya, naming may Henry baba ang Alcantara, nasabing basura, napatango siya. ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng Mark at malita Paul, ay kung pera si sapagkat nakita ko si Henry Paul Alcantara. na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. O, yan, ang paggagano'n si Henry Alcantara. Ang Totoo. isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyan patungo sa Horizon Residence sa Taguig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ibaba ang nasabing basura, ito, Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. naputol na, Ulitin mo yung paragraph 20. wala na akong, hindi ko makita na putol na siya. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar Grabe, kung saan siya nakatira. Penthouse. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na
Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Grabe. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko, Your Honor. Thank you, Orly. Before you proceed, meron lang ako papakitang litrato sa iyo, no? I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung yan ba si Paul na binabanggit mo. I confirm, Your Honor. Yun nga po, Your Honor. Siya po. Okay, so dito, yeah, for the si record, Bryce ay tinanong, si Gutierrez at tinanong, pareho sila nag-confirm na iyan nga si John Paul Estrada na taga Manawag. Na nang ikinasal sa Manawag, ang kanyang misis ay niregaluhan niya ng Ford Mustang. andito po yung litrato nung binabanggit na si Paul. Estrada. Din ito. Paul Jan Estrada. John Paul Estrada, di ba? Yes, Your Honor. Oh, sige. Thank you very much. You may continue, Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Mr. Gutesa, dito sa iyong paglalahad ay gumawa ka ng isang paghalimbawa. Inihalimbawa mo si Congressman Eric Yap, ngunit isang tagpo lang yun eh. Ikaw ay na-hire ni Representative Saldico, sabi mo rito, ay December 5, 2024 pa. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, mga ilang beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung pagdi-deliver ng pera, sa natatandaan mo, gaano kadalas ang pagdi-deliver? Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, minsan kasi pag-duty kami, ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. Tapos pag may duty kami, nagkakaroon ng detailed. Minsan namumonitor ko doon sa group chat namin, may basura tayo deliver. Minsan namumonitor ko siya is 3 times a week ang delivery doon sa Forbes, sa bahay ni Kung Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa Horizon sa taas, ibinababa. Tapos may detail lang na tao, namumonitor ko naman sa GC namin. Kaya nalalaman ko yung movement ng tropa, kung ano yung sinasabing basura ng delivery. Your Honor. So yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap average 3 times a week. 3 times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldico? Sa kasalukuyan po ay nag-resign po ako noong August 5, itong taon po na ito. So, maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay
nag-a-average ng 3 beses sa loob ng isang linggo ang pagdi-deliver ng pera kay Representative Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganong rate, ganong beses, 3 beses sa loob ng isang linggo. Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025, this year. Yes, Your Honor. Mr. Chair, Senator Marcolita, short Yes. interjection. With the permission of Senator Marcoleta. Thank you, may proceed. Mr. Chair. May maibigay ka ba na pangalan? Kasi ang sinasabi mo lang ngayon, as far as you're concerned, during ikaw ay nagdo-duty, nagro-rotation basis yung duty. So pag wala ka, absent ka, iba ang nagdo-duty, iba rin ang nagtatanggap sa pera at nagdi-deliver. Am I correct? Senator De La Rosa, may I just remind you na isang follow-up. Pero kung gusto mo ituloy at pahig si Senator Marcoleta, naka-charge sa oras niya, yung mga susunod na tanong, okay? Oh, okay lang. Okay lang. Sige, boss. Meron Nahiram lang pa naman namang- ako sa iyo. Go ahead. Meron ka pa namang 4 na minuto pa mahigit yan. Yes, sir. So, sige. Very quick lang. So, pag hindi ka duty, may ibang nag-deliver ng pera kay Saldico at kay Speaker Romualdez. Pag nangyayari yan, sir, pag hindi ako duty, may makadetail talaga sa basura na yan. Pero ang authorized lang na mag-deliver at mag-receive niyan is yung 2 tao na binanggit ko, which is John Paul Estrada and Mark Tiksay. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Marcolita. Mr. Gutesa, sa panig ng pagdi-deliver sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez, sinong tao ang nagre-receive? Sa mga ganun, sir, ang may contact, Your Honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa Forbes, pumapasok na lang kami. Then pag nabuhat na namin yung mga malita na ibaba na, so lalabas na kami. Wala na kaming basta may deliver lang namin yung mga basura doon sa bahay, wala na kaming noon, Your Honor. Alin-aling bahay Yung ang 42. pinagdi-deliveran mo sa panig ni former Speaker Martin Romualdez? Yes, Your Honor, yung 42, yung dito sa may Forbes Park. Yun lang? Wala nang iba? Mayroon pa yung bagong nakaraan doon sa 19 Nara, yung dating bahay ni Michael Yang. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagdi-deliver kayo? Sa Aguado, dyan sa Malacanang. Aguado? Excuse me, Senator Marcoleta. Sino Michael Yang? Yung dating sa Pugo yata yon. Sa? Yung dating sa Pugo. Yung Michael Yang. dating bahay ni Michael Yang. Dating bahay. Yes, Your Honor. Okay, thank you. Ibig mo sabihin, nabili ni Speaker Martin yung bahay ni Michael yan? Allegedly, Your Honor. Pero paano mo alam na bahay ni Speaker yon? Kasi doon na nagde-deliver yung tropa nung hindi na nagde-deliver doon sa 42, Your Honor. Ngayon, sinasabi mo meron kayong chat. Nagagamit mo yung chat para ma-monitor mo yung rate ng delivery at kung sino-sino yung nagdi-deliver? During the time nung nandoon pa ako, Your Honor. Mr. Chair, salamat po at baka meron po pong Thank you. gustong itanong ating May mga kasama. papakita pa ako isang litrato pa. No? pa-confirm Identify lang. mo lang siya. Sino yan? Mark Tiksay, Your Honor. Meron pa ba nakakakilala sa kanya bukod sa'yo? Dito? Wala. Nabanggit kasi ni Engineer Alcantara rin dito eh. Sa salaysay mo noong September 23, sinasabi mo, hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang na Paul at Mark. Na-meet mo ito si Mark, Engineer? Sa Valle Verde po, once lang po. So, kinukonfirm na si Mark Texa ito? Mark po and Paul, karaniwan po. Okay, thank you. Thank you, Senator Marcola. Mr. Chair. Hanggang dyan na lang. Klarong-klaro. Wala nang kawala. At saka lahat ng sinabi niya, nagsabi siya ng gano'n na malaki ang danyos may isasabi, may laban sa kanya. So mag-shoutout na lang tayo. At ang mensahe lang dito, kahit peke ang pirma ng abogado, ang testimonya ng Gutisa ang magtumbak kay Saldi
kay Saldi at kay Romualdez. Ang isang tanong na bayan, bakit hindi kinasuhan si Romualdez? Sapat naman ang ebidensya. Ang ICI ba independent confidential investigation? Gregorio Babaran, hindi ka nakaintindi ng ebidensya. Kaya sa opinion mo, mali po ka, Jordan. Ang ebidensya po na sinabi ni Gutierrez ay sapat na para mag-convict kay Romualdez sa salang bribery. Bribery pinag-usapan, hindi yung actual na kada kaso. Okay, Cassandra Daisy, Gregorio, kaya matigil ang investigation dahil natataranta si Lacson. Nataranta si Lacson kasi gusto na kampihan si Romualdez. Ganun lang yan. Na gusto rin kampihan ni Gregorio Babaran. Walang nakitang ebidensya na konektado. Meron po, Pixie. Isa ka pa, sapat na pong sinabi ni maliban pa dyan sa sinabi ng iba pa. Tsaka dagdag pa niyan, ang ipaparis mo na ebidensya dyan, yung budget mismo na pinalaki. O pati si BBM, karga dyan sa David. So, Liza Marie Aguilar, Vicky De Leon, bakit di pinatawag si Paul? Dapat ipatawag si John Paul Estrada at saka si Mark Tiksay. Mark Tiksay. Siya pa. Diyan sa taas tayo magsimula. So, shout out kay Emeline Kermit. Good evening. Kay Bernard Magtibay. Kay Misyas Silagan. Tapos kay Narciso Zabaris. Binana, busy. Tapos si Berje Piquero. Binana. Tapos Jigger Yarte. Hindi ko nabasahin yung comment. Pangalan na lang. Dragon Tiger. Tapos Berje Piquero, Dennis Causing, Haji A.R. Raman. Isasama mo rito yung mga testimonya ng mga engineers. Tapos na. Marie Rose, Lisa, Chrissy Brooks, watching. Edgar Nacion, Danilo Thailand, Naimbang Rabi, Marie Rose. Napaka-obvious naman po na pilit nila nililigaw ang isyo para masave ang mastermind. So, bordado. Sir, magkaalaman na pag na-cross-examine yan. Pixie, Rockney Santiago, tapos Marie Rojas, tapos ang PM, tapos Gregorio Babaran, William Manansala, Ismin, Naimbang Aldao, Miriam Tuerco, tapos si Tessie Rubijas, tapos si Gregorio Babaran, John Dabs, Warlito Viola, Marie Rose. Tama, si Atty. Makalintal. Sinyalis niya ng pirma kasi sa kaso na hinahawakan ni Atty. Makalintal. Pareho din ang pirma ni Pichiros. Espera, at saka yung pirma niya sa kanyang affidavit sa mga kalaban niya. Ibig sabihin, ganun talaga yun. Rolando Hoxon, Atty. Kasing Korikagid, ang testimonya ay totoo. J. Gerardi Iglesia naman, wala naman, wag na tirahan ng simbahan. Gregorio Babara, palagay ko may scriptwriter ng Sigutisa, hindi naman. Mahirap yun. Tinanong na nga siya nila ni sa mga senador, tumatayo pa rin mga sagot niya Tama Marie Rose Gutesa took an oath. Ayun. Pinky Lacson, iyak na naman si Pixie. Pixie, iyak ka muna. Totoo, hindi nga si Gutesa ang gumawa. Hindi. Kwento mo lang yan. Paano mo lalaman na hindi siya tuwid-tuwid ng sagot niya kung tinatanong Gusto mo sabihin mo siya hindi siya gasulat. Tuderico Grambao, hindi nga pwedeng sampahan dahil hindi iyon ang utos ni Bangag Marcos. Maliwanag na panliling lang ginagawa nila. Pinky Lacson, Melon SJ, maayong gabi, Engineer Toto, bakit kaya si Lacson ay di makamubuon si Lacson. Gregorio Babaran, tapos Teresa Spiridon, dapat tagdagan ng mga resibo at ilang witnesses. Marami pa po, okay na po yan. Sapat na yung makatayo sa korte. Berje Piquero, Shirley De Jesus, Pexi, tapos si Jovencio Buntua, tapos si
Jigger Yarte. Si Gutesa parang binabayaran lang na halatang halata. Ikaw naman talaga, Jigger Yarte, walang kwenta sinabi mo. Danilo Thailand. Burutsa Barutso. Cassandra Daisy. Tapos Vic Dilion. Tapos si Gregory Babaran, putok na script. Script ko lang na script. Ang hirap nga magdepensa, hindi mo kaya nanginginig ka dyan pag script. Hindi po pwede mangyari yan. Kabado si Pinky Lacson, Cassandra Daisy, Burutsa Barutso, Esteban Wakdagan. Bakit kasi hindi tumigil ang mga kumi-question? Randomly. Tapos Ildefonso Amores, Cassandra Daisy, Vic Dilion pala. Tapos Pixie, Gregorio Babaran. Tapos Cassandra Daisy ulit, no? Gregorio Babaran, Pixie. Tapos Cassandra Daisy, Burutso Barutsa. Si Gregorio Babaran, Pixie, Andrew Escalante, Vic De Leon. Gregorio Babaran, Cassandra Daisy, Jos A, Pixie, Vic, Liza Marie Aguilar, Andrew Escalante, Mary Rose, Lane Chua, Jandis Baptist. Bakit kaya para mainit? Gregorio, tapos Ginalyn Isaac, Joffrey, Liza Marie Aguilar, Vic De Leon, Jos A, Gregorio Babaran, Pixie, Bing Liwag, Ikulong Amanda Rambong, Marilyn Bundok, Cassandra Daisy, tapos Rosa Ang, Pixie, Rosa Sang pala. Gregorio Babaran, Denby Ilacion. Yan lang po. Magandang gabi po.